Kinalampag ng motorcycle taxi na angkas ang pamahalaan tungkol sa ilang ride-hailing app na imbestigahan pagdating sa kanilang mga paglabag sa regulasyon. Ito'y matapos mabisto ng DSWD at LTFRB na dinadaya ang bilang ng mga riders na hindi akma sa supply cap. Narito ang balita ni Crisa Lopez. Napilitan na ang ride-hailing app na angkas na babaan ang kanilang komisyon sa 18% mula sa 20%. Ayon kay Attorney George Ruyeca, CEO ng angkas, ito ang kanilang tulong para sa kanilang mga riders sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Ngunit ayon sa pamunuan ng angkas, panawagan nila sa iba pang MC taxi operator na maging patas sa gitna ng kinakaharap na krisis. Nauna nang ipinahayag ni CEO Ruyeca ang kanilang intensyon na pansamantalang babaan ang ginukuhang komisyon ng angkas sa kanilang mga riders sa House of Representatives. Giit ni Ruyeca, bukas sila sa pakikipag-usap sa mga tanggapan ng gobyerno para sa ikagagaan ng sitwasyon ng kanilang mga rider at commuter na nagtitiwala sa kanilang serbisyo. Walang kapalit na kondisyon ito sa rider para ma-avail ang 18% commission. Dahil po sa hiling ng Kongreso na babaan yung komisyon, mula po 20%, bababaan po namin ang 18% ang komisyon namin para sa lahat ng riders. Wala pong kondisyon yan. Kahit isang ride ka lang po ng isang taon, mag-a-apply po yung komisyon. Kasunod ito ng pagpapatupad nila ng tiered commission. 15% lamang ang kukuning komisyon ng angkas sa bawat 15 rides at 0% commission kung maaabot ng rider ang 25 rides per day. Ngunit hiniling din nila sa gobyerno na maimbestigahan ng kapwa nila operator ng MC Taxi dahil sa paglabag nito sa ilang regulasyon. Sana po imbestigahan ng Kongreso yung mga nag-violate na paulit-ulit. Kasi po hindi po yung fair sa mga nag-comply. Yun lang. Noong nakaraan ay ibinunyag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na libu-libong MC Taxi ang wala sa listahan na ipinasa mismo ng kanilang platform para mabigyan ng tulong pinansyal. Sabi noon ni Secretary Rex Gatchalian, tila sinadyang itago ang malaking bilang na ito dahil lagpas na sa pinahintulutang supply cap ang ibang MC Taxi. Yung Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, isama po yung mga inactive bikers natin. So yung mga recently inactive bikers, sumama po dun sa listahan, kaya medyo lumobo ng konti. Pero maliit lang po yung pagkalobo, hindi po times 10. Giit ni Ruyeca, tinatayang 21,000 MC Taxi ang angkas, maging active o inactive man ay isinumite nila sa mga tanggapan. Hindi rin sila lumagpas sa bilang ng route supply na ipinagkaloob sa kanila ng LTFRB. Mga balita within our ranks, smooth po naman po yung proseso na nangyari sa pagbigay ng ayuda. Kung meron mga reklamo yung mga bikers na hindi nakatanggap, hindi nakita yung mga pangalan, pumunta lang po sa opisina at iayos po. Binabalanse pa ng pamunuan ng angkas kung kinakailangan bang magtaas ng rate o hindi. Sa ngayon, pahayag ni Ruyeca na pinag-aaralan pa sa ngayon ng kanilang platform ang usapin na ito. Bukod sa bawas komisyon, mayroong mga partnered gasoline station ng angkas na maaaring avail ng mga angkas riders ang discount. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.